magtatanong sa atin kung magkano ang ating sweldo as a pastor. So, ito po yung sagot ko. Wala po tayong sahod as a pastor, no? So, hindi po kami katulad ng ibang baptist na ang kanilang pastor ay sinasahuran. So, sa amin, wala pong sahod mga kapatid, mga kaibigan. Hindi po ako nagpastor para po sa sahod. Hindi po ako nagpastor para sa pera lang. Kasi kung pera lang talaga ang habol, mas maganda na magtrabaho ka na lang, no? So, dati mayroon po akong kunting na invest na negosyo sa ice cream. At mayroon po akong trabaho, no? Malaki naman yung buwan, no? Pero sinurinder ko yung buhay ko para sa Diyos at yes, nag-mission ako, nagpastor ako sa area. Okay, so po lahat ng nagpapastor ay habol yung pera. Kasi kung alam mo yung gawain ng Panginoong Diyos about sa ministry, kung ang pera lang ang habol mo doon, ay sasabihin ko na sa'yo, ay huwag ka na magpastor, huwag ka na magmisyon kung ang habol mo ay pera lang. Kasi as a pioneering, talagang ikaw pa yung nag-invest, ikaw pa yung nagasto, ikaw pa yung magpapakain, lahat sa'yo, no? So, struggle talaga pag ganon yung pioneering ka. Yes. So, hindi mo siguro ma-experience yan. Mga mahilig maninira dyan. So, sabi nila, pastor ay pira-pira lang, no? So, hindi po ganon, no? So, sa akin, no? Kung ako ang papiliin, hindi po ako gusto magpastor kasi may trabaho na ako. Stable na po ako sa aking trabaho at kaya ko nang babuhayin yung buhay ko sa pagtatrabaho kasi malaki naman yung income, lalo na kung ikaw ay business sa ice cream, no? So, alam po yung mga ice creamer, lalo na kung sila ang may-ari, talagang malaki yung sahod. Okay, sa pastor, kung nag-offering, magkano lang yun, no? So, yun po yung sagot ko, mga kapatid. Wala pa akong sweldo kasi mahirap po, no, ang gawain ng pastor. So, ikaw ang magtuturo sa Word of God, magsusulwining ka, mag-Bible study ka, nire-review mo yung mga member na pasaway, gano'n, tinuturuan mo sila, kinikorek mo sila. Ikaw ang nag-guide sa kanila para sa will ng Panginoong Diyos, mga kapatid, mga kaibigan. Okay? So, hindi po magmamatter yung magkano yung pera, magkano yung offering ministry, hindi po pera. Okay? So, yan po ay investment namin sa langit, mga kapatid, mga kaibigan. Isang tao pag naligtas, ang worth po ng kaluluwa ay worth more than the whole world. So, yan po yung aming trabaho, magsusulwining, mag-Bible study, nagtuturo sa member. One day in eternity, mayroon kaming mga crowns na makukuha, no? So, yun po, mga kapatid, mga kaibigan. Maraming salamat and God bless.